O, ganun nga. Talaga naman eh. Oo nga, parang yung wala ka nung na sa una, Pero doon, nag-iisip ka, di ba? Pero doon parang sa kabila ba, saan Cesar? pupunta? Ganun ba talaga yun? Tama yun. Pero tanong eh. At saka hindi pa yun. Yung anyo pa lang na ikay magtatanong, Eh, iba ko lang. yung sasagot sa'yo ng ministro kakaiba eh. Ano po? Wala ka bang pananampalataya? Ganun Eh, na. saka tayo mga handog, para tayong nakikiano lang tayo sa Agos eh. Diba? Diyan yung mga magulang natin, nandun na mga kanib. Basta po saan nandun yung magulang, dahil tayo handog, makikiagos ka na lang, makikisali ka na. Pero siguro sis Nady, kasi di sa aking sa mga naranasan ko rin. May mga talaga sa isip natin na may tanong tayo eh. Opo, totoo yun. Yung tanong na makatwiran eh. Opo. Kaya lang wala lang talagang sumagot. At saka siguro sa pride na rin. Dahil na rin sa pride. Kaya sige lang. Ang total niya lahat ng yan ay salamat sa Diyos, kinasama pa niya ang kapatid na Eli. Dahil kung hindi talaga sa kapatid na Eli, hindi talaga tayo, asan tayo? Hindi tayo nagkita-kita rito. Ay, si Brad Larry nga nung araw, nakita ko sa sentral yan Hindi ko makakalaing magkakamangharap kami yan dito biro mo yan, that was 1999, kung ako nagkakamali. Lagi kami nagkikita niyan eh. Ayan, kaya mga dati namin kasama, kung kayo man ay pareho rin namin nung araw, na mayroong kapirasong tanong sa sulok ng aming isipan, sa sulok ng aming katawan, na hindi namin, meron talaga meron talagang doubt, alam namin, meron kayo dyan, kaya lang, kung mga hinubog, hinutok, brainwash, yun ang pinaka-straight na na ayaw kong tanggapin nung araw namin. Ayaw ko, galit na galit, tanga, nabibrainwash, diba? Kasi Kaya hindi na ako pwede mabrainwash dahil may isip naman ako Yan pa May pride tayo. May pride ako, may pride. Hindi naman ako ganun kabobo. Para ako ba pa-brainwash? Ganyan pa ako magsalita di ba? Pero unknowingly, hindi natin ganun yung katapang tayo. Pero ang totoo, ganun ho ang pinupuntahan. Paano namin nasasabi? Nasa natin lahat, katulad na sinasabi natin na lahat tayo, meron talagang question na nandyan sa ilikod ng isip natin. Katulad ng ginawa sa atin, hinubog tayo. Katulad ng pinag-uusapan natin, iisang Diyos. O yan. Hinubog tayo. Kaya naman, paniwala tayo na, oo nga, may isang Diyos lamang at tagapagligtas ang Diyos. Sabi sa Isaias Pero hindi naman tinuro yung dito sa Bagong Tipan. Na meron palang sinasabi ng Panginoong Kristo, Diyos at tagapagligtas din. Ganon ang nangyari. Kaya ituloy natin. Napakaganda kasi nun na pati si Tomas. Sabi mo, di ba? Ito na naman tayo kay Tomas. Nagulat. Nagulat. Pero ang sabi ng ministro, nagulat si Tomas. Pero ang sabi ni Kristo, sapagkat ikaw ay sumampalaya. Ayun. Hindi sinabing sapagkat ikaw ay nagulat. Nagulat. Sinabi mo, okay, Diyos at Panginoon at Diyos. Pero hindi ako ganon. Dapat ganon ang sinabi natin Panginoon sa Kristo. Pero anong sagot niya? Sapagkat ikaw ay sumampalataya. Kasi sinabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Mapalad ka, sabi pa nga. Mapalad ka dahil nakilala mo, talagang sumampalataya kang Panginoon mo ako at saka Diyos mo ako. Yun ang diba? ibig sabihin. Yun ang napaka-eksaktong Pero nagulat. Yung ministro ang nagulat. At saka kung pag-aaralan natin yung talatang huling kasunod ng 2028, tingin mo malumanay ang sagot ng Panginoong Hesukristo. Parang nga nakikinikinat ako, baka inakbayan niya si Tomas Tomas, sabi niya, sapagat ako'y nakita mo, sumampalataya ka, mapapalad yung nangangakita at kayo may nagsisampalataya, di ba? Baka may kasama pang ganun. Baka kayo naniniyak ka pa, di ba? Ang Panginoong Hesukristo. Kasi kung babasahin mo na yun ng maragsag, Pero kapatid na Lady, nakakailang karakter na ba tayong napuntahan? Hindi nagsasabing ang ating Panginoon. Pero meron pa At isa pa. Magdagdag pa tayo, Brad Lady. Doon sa mga pinagpahayagan ng ating Panginoon Kristo ng kung sino ang nakakilala sa Ama at sa Anak. Tuloy natin, Brad Lady, doon po meron po tayong mababasa sa Roma. Ito po sulat ni Apostol Pablo sa taga-Roma. Doon po sa 9:4-5. Ganito po ang ating mababasa. Napawang mga Israelita na sa kanila ang pagkukupkop at ang kaluwalhatian at ang mga tipan at ang pagbibigay ng kautusan at ang paglilingkod sa Diyos at ang mga kapangakuan. 5 po. Na sa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo
ayon sa laman, na siyang lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati, magpakailanman siya nawa. Yan, maliwanag, Brad Ladi. Sino ang tinutukoy dyan na Diyos na maluwalhati magpakailanman? Kaya nga sabi dun sa una, na sa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo. ayon sa laman na siyang lalo sa lahat. Diyos na maluwalhati magpakailanman. Saan ka pa? Ay, ganun nga. Ano pa ibibigay mo ibang kahulugan dyan? O, hindi ba? Opo, at saka dyan sa mga talatang binasa natin, kung tutusin, mababaw pa yan eh. Sa pagpapatunay ng ang ating Panginoong Hesukristo ay Diyos at same, tagapagligtas, pero dito sa pagsasama-samang ito po, awa, tulong ng Diyos, mas malalim pa po ang natutunan namin sa kapatid na Eli, na hindi namin sa inyo pwedeng ipaliwanag dahil baka mas mahirap yung tanggapin dahil wala pa kayo sa pagsasama-samang ito. Pero awa, tulong ng Diyos, andito po kami, itong ipinaliliwanag po ng mga ex-man, kumbaga po mababaw pa lang po ito, na ipinaliliwanag namin sa inyo, awa, tulong ng Diyos na natutunan namin sa kapatid na Eli. Pero sana po, awa, tulong ng Diyos, itong aming tinatalakay, na nabasa ay napakarami na pong binasa sa bagong tipan na talatang magpapatunay ng ating Panginoon si Jesucristo ay Diyos at tagapagligtas. Ayan po mga siya nawa. Pero sis Ned, yung ipinagtataka lang natin at siguro talagang wala silang tiglay na gano'n dahil mababaw na nga eh. Napakababaw na nga eh. Pero bakit hindi kayang sisirin ng mga ministro Ang ibig nila? na naman po natin sabihin sa salitang mababaw, hindi sa mababaw yung talata, kundi madaling intindihin. Oo. Kahit bata eh. Basahin nyo lang naman, ang linaw naman eh. Walang iwaga doon. Sabi ng talata, na sa kanila, mga magulang at sa kanila mula ang Kristo, ayon sa laman, na siyang lalo sa lahat. Si Kristo yung tinutukoy. Diyos na maluwalhati, magpakailanman, siya pa rin yun eh. Bakit naman biglang-bigla naging ama na naman yung tinutukoy niya? Ay, may siya nawa pa. Siya nawa pa. Lalo nating napapatunayan habang tumatagal yung ating pinag-uusapan na hindi sila binigyan ng kaunawaan ng mga salita ng Diyos eh. Kasi kung tayo, ng mga ex-man, sasabihin natin na mababaw. Dahil madaling maintindihan. Bata nga, may madaling maintindihan. Sila ministro nag-aral. O, dyan sa eskwelahan nila. Sa university nila. Tinatawag nilang Doctors of Divinity ba yun na matataas na daw ang pinag-aralan natapos ng ilang taon. Bakit hindi nila maunawa? Tayo, salamat sa Diyos. Ayan, kaya maganda, isa-isahin uli natin, i-review natin. Review natin. Kasi ang pinalitaw sa atin nung una, walang Diyos liban sa akin, walang tagapagligtas liban sa akin, sabi ng Panginoon doon sa Isaias. Pero pagdating dito sa panahong Kristiyano, meron palang sinabi rin. Ang Panginoong Kristo pala, binanggit ng mga pinagpahayagan ng ating Panginoong Kristo, katulad ni Apostol Pedro, Apostol Juan, Apostol Pablo, at saka si Tito. Sinabi nila, at saka si Tomas, nagulat. Panginoon ko at Diyos ko, sabi ni Tomas, at siya'y sumampalataya. At sabi naman ni Tito 2:13, dakilang Diyos at tagapagligtas. Sabi ni Pedro, dakilang Diyos at tagapagligtas. Tunay na Diyos naman ang sabi ni Juan sa 20, at buhay na walang hanggan. Maliwanag, hindi ba? Pero ang itinanim sa atin, dito lang, sa side na ako lamang Diyos, walang iba liban sa akin, at saka sa tagapagligtas, wala raw iba. Kundi ang Ama lamang. Meron pang isa dyan eh. Paano naman ito? Sige, ang may sinabi rin ng Panginoon, diyan din sa Isaias. Ayan. Ano ang sabi ng Isaias 45, 5 hanggang 6? Pakibasa nga natin sa Snedy. Ako ang Panginoon at walang iba. Liban sa akin ay walang Diyos. Aking bibigkisan ka, bagaman hindi mo ako nakilala. Upang kanilang maalaman mula sa sikatan ng araw at mula sa kalunuran na walang iba liban sa akin. Ako ang Panginoon at walang iba. Yan. Sinabi diyan ng Panginoon, ako ang Panginoon at walang iba. Kailan niya sinabi yan? Nung hindi pa pinapakilala yung anak. Oo, nung panahon ni Sa panahon ni Isaias. Isaias. Yan ang ginagamit lagi natin, di ba? Sa dati na pinagsamahan. Isaias lagi. Ayan. Pagdating ng Panginoong Kristo, ano ang ginawa ng Diyos ngayon? Ginawa siyang Panginoon. Gawa 2:36. Na laging binabasa. Ayan. Yan. Ayan. Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel
na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Ginawa ng Diyos. Nung sinabi niya noon sa kanon ni Isaias, siya lamang ang Panginoon at walang iba. Nung panahon na yon. Pero pagdating ngayon, abay ginawa niyang Panginoon at Kristo itong si Jesus na kanyang anak na ipinako nila sa krus. O di, meron ng Panginoon. Uli. O hindi ba ganun din yung dapat na paralelism? Sinabi ng Diyos, walang Diyos, liban sa akin walang Diyos, walang tagapagligtas. O, pero nagkaroon ng karagdagan dito ngayon sa bagong tipan na ang Kristo, Diyos at tagapagligtas. Ngayon,